Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, katotohanan at pagpapakumbaba, panawagan ni PBBM sa pista ng Immaculada. Outbreak ng rare illness, inuugnay sa isang brand ng imported infant formula. Nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa, pinag-iingat bunsod ng naiulat na kaso ng PPR sa Southeast Asia. Cheaper domestic flights, panawagan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng holiday travels. Ukay-ukay at peking gamot, natimbog ng BOC sa Zamboanga. Nationwide manhunt, inilunsad ng kapulisan para kay Sara Diskaya at iba pang sangkot sa flood control scam. Batas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Para sa unang balita, naglabas ng paalala ang Department of Agriculture Bureau of Animal Industry para sa mga nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa bunsod ng naintalang kaso ng Pes des Petits Ruminants o PPR sa ilang bansa sa Southeast Asia. Ang PPR ay isang nakakahawang sakit sa mga kambing at tupa na nagdudulot ng lagnat, sipon, pagsusugat sa bibig, pulmonya, matinding pagdumi, gayon din ang mataas na bilang ng kamatayan ng mga ito. Bagaman nananatiling PPR-free ang Pilipinas, paalala ng BAI ang mas mahigpit na pag-iingat upang hindi makapasok ang sakit sa bansa. Paglilinaw naman ng ahensya, hindi ito nakakahawa sa tao, ngunit lubhang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng hayop. Sa paggunita naman ng pista ng Immaculada ngayong taon, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagnilayan ng pagiging mapagkumbaba at pagsulong sa katotohanan. Anya, maiging maging misyon ang mabuting impluensya sa kapwa dahil kung sisimulan natin ang katotohanan at pagkakawang gawa ay magbibigay ito ng kapayapaan para sa bagong Pilipinas. Dito kanya ring pinaalalahanan na magkaroon ng kaalaman at katapatan ng mga lingkod bayan upang makamit ang maayos na lipunan. Samantala, nagbabala naman ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng isang imported brand na By Heart Whole Nutrition Infant Formula. Iniugnay kasi ng United States FDA ang produktong ito sa kamakailang outbreak ng infant botulism na isang rare ngunit seryosong sakit sa mga batang edad 1 taon pababa na nagdudulot ng muscle weakness, mahinang pag-iyak, paninigas ng dumi at problema sa paghinga. Ayon sa FDA, hindi rehistrado at hindi otorisadong i-import, ipamahagi o ibenta sa bansa ang nasabing imported infant formula. Apektado ang higit sa 6,000 pasahero sa matapos na pagpasok ng Tropical Depression Wilma sa bansa. Sa 18 pantalan at 12 bangka at barko na may kargang 1,000 cargo ay na-stranded ang mga ito sa lugar ng Ozamis at Jimenez sa Northern Mindanao. Pinapalalahanan naman ng PCG na manatiling sumilong muna upang maiwasan ang epekto ng sama ng panahon. Para sa lagay ng panahon, humina na at ganap ng low pressure area o LPA ang dating bagyong Wilma. Ngunit nasa loob pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Bunsod nito, nagdudulot pa rin ang LPA ng patuloy na pag-ulan sa Mimaropa at Western Visayas. Samantala, 4 na ibang weather systems din ang magdudulot ng maulap na may kalat-kalat na pag-ulan hanggang matinding pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force.
Ukay-ukay at pekeng gamot natimbog ng BOC sa Zamboanga. Cheaper domestic flights, panawagan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng holiday travels. Voluntaryong pagharap ni Representative Sandro Marcos sa ICI, modelo ng kooperasyon ayon sa palasyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.